Ba problem? Okay, mag-start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, pumalag po si Terry. Terry Coque Ridon. Dito po sa ginawang pagbubulgar ni Tony Lebiste. No? Kasi masyado kang paepal eh. Sausaw ka ng sausaw eh. Yan. Binulgar tuloy ni Libiste na yung ako ay yung Sarog Bicol ano? Sarog Bicol yung partido mo ay may malaking insertion sa 2025. At yan naman po ay pinalagan no? Bicol Saro. Yun, Bicol Saro party list ni Terry Redon ay may malaking insertion, 150 million na insertion diyan po sa tinatawag nating 2025 budget. Ito naman po si Congressman Pulong Duterte ay pinalagan ito pong tila double standard ng mga pagbabalita dito po kay sa kaso po o sa bintang kay BP Sara na wala naman pong basehan at saka yung conviction na po to conviction po ni Franz Castro. At syempre itutuloy po natin marami pa po, meron pong yung tungkol po kaya sa pagkamatay ni Cabral at syempre po itutuloy natin yung tinatalakay ko kanina, yung pala putol na pala yung aking internet. Daldal pa ako ng daldal. Yun pong tumanggap daw po ng mahigit 120 million na campaign donation. Ito pong si Erwin Tulpo mula po sa mga Yap Brothers. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Nabitin. Ulit. Pindot na. Yeah. Okay. Alam po ninyo, yun nga po, no? May galit na galit po kanina dito sa napanood ako. Pwede ba wag nyo na sabay-sabay kasi kayo, sabi niya. Sabay-sabay kasi kayo na humihiling eh. Mag-giveaway muna kayo sa kahilingan ni Cara David. Ang ganda, di ba? Lahat po ng mga humihiling, mga birthday wish, Christmas wish, New Year's wish, pwede po ba para hindi po malito ang hinihilingan nyo? Si Papa Jesus, para hindi po malito, pwede po ba ang kahilingan na lang natin sana matupad yung kahilingan ni Cara David nang maubos na po yung mga magnanakaw. Lahat ng korap, mamatay na sana lahat ng korap. Yun na lang po muna, nakikilito pa kayo eh. Ang mga hinihiling ng iba, very personal. Lahat po tayo, pwede po ang kahilingan natin. Ay isa lang. Masunod sana yung panalangin o anong tawag doon, sumpa ni Cara David na matigok na sana yung mga magnanakaw o mga corrupt officials. Yun lang. Huwag na po nating Okay, mainit na mainit po ang mga issue natin ngayon na pag-uusapan. Ituloy po natin. Ito po, dinidiscuss ko po kanina, promise. Nung tinignan ko po yung tape, bakit 43 minutes lang? Tapos tinignan ko, hindi pala ako umabot. Ibig sabihin, ang tagal ko nagdi-discuss ng topic na to. Wala pala nakapakinig sa inyo kahit isa. Yung mga nakinig kanina. Ito po yung 120 million na campaign donation
nitong mga yap, no? Dito po sa mga kay Erwin Tulfo. Ayan. So ito lang po ang masasabi natin diyan. Talagang pakapala na lang po talaga ng mukha yan. Bawal po yan kung tutusin yung mga kontraktor. Ayan, dami nga nitong paglabag eh. Kontraktor na sila, congressman pa. Itong magkapatid na yap, congressman pa, kontraktor pa. O, yun na lang yung kontraktor magbigay sa isang politikong tumatakbo, bawal na. Pero bendalo tong Comelec eh. Biruin nyo yung kay Chis Escudero, sabi niya, dapat suspendido na si Chis o kaya natanggal na sa Senado, di ba? Sabi po ng Comelec, magkaiba daw po yung personal, kahit ikaw kontraktor, ikaw ang may-ari ng kumpanya. Iba pa raw yung personal mo kaysa dun sa opisina. Ibig sabihin, ang bawal daw po, yung magbibigay ng, ang bawal pong magbigay, yung kontraktor po na kumpanya. So, bawal daw magbigay yung kontraktor na kumpanya kasi ang kadil daw ng gobyerno, hindi naman yung tao, kundi yung kumpanya. O kahit ikaw po ang may-ari, sabi po ng Comelec, kahit sa ruling niya kay kay Chis Escudero, may nagbigay na campaign contribution kay Chis Escudero, contractor. Contractor na may active na kontrata sa gobyerno. So ayon po sa batas, dapat bawal na mag-donate yung mga kontraktor. Pero ang sabi ng Comelec, pero kung yung dinonate mo naman ay personal mo, putya ka, niloloko nyo na lang yung batas, talagang bendalo kayo lahat. Kaya nga ipinagbabawal na para saan po ba yung, ano po yung intensyon ng batas? Bakit bawal yung isang aktibong kontraktor, bakit bawal po magbigay ng campaign fund? Ipinagpapalagay na pag nanalo yung binigyan mo ng campaign fund, makakakuha ka ng pabor. Bakit po sasabihin ninyo, no, Comelec, kung hindi ba namang mga bendalo yung mga utak nyo, bakit nyo sasabihin ngayon na iba naman yung katauhan ng personal na tao at saka yung katauhan ng kontraktor? Bakit yung opisina ba ang kontraktor? Hindi ba yung tao rin? Kanino po ba nakikipag-deal? Sa opisina o sa tao rin? Kaya yan po yung pinag-uusapan natin, no? Ito pala, mas malaki. Wag na yun. Alam po natin na hindi po sususpendihin ng Comelec yan. Dahil nag-ruling na sila kay Chis Escudero. Kaya po nabaliwala po yung batas dahil po sa maling pag-intindi. Sa madaling salita, pwede ka na ngayong magbigay bilang kontraktor basta personal mo. Basta hindi mo pinadaan sa construction company mo. Hindi ba kagaguhan lang yan? Bawal nga magregalo yung kontraktor para hindi mapaboran. Ngayon sasabihin, kung personal mo naman binigay, yun na nga yun, personal nga. Kaya nga pinagbabawal dahil nagkakaroon ka ng personal. Di ba? Meron ng utang na loob sa'yo dahil nagbigay ka ng malaking pera eh. Pero at least nag-ingay yung tao, nag-ingay yung mga kakamping, dilawan. Maingay sila dyan laban kay Chis Escudero. Ngayon, eto na lang ang tanong natin. Bakit hindi kayo mag-ingay? Ngayong nalaman natin, hindi po sa akin galing to Ang pinanggalingan po nito ay Bilyonaryo Channel. Ngayon pong nalaman na natin na mahigit 120 million pala yung campaign donation kay Erwin Tulfo na konektado sa Yap Brothers. Bakit hindi kayo
pumapalag. Kayong mga loyalista, kayong mga dilawan, kayong mga kakamping, bakit hindi kayo pumapalag? Kasi si Erwin Tulfo, kasi kakampi nyo. Double standard po kasi kayo lahat. Pagkakampi ninyo, okay lang lahat. Pero pag hindi nyo kakampi, hindi okay. Matagal na po subscriber mode ang ating ang ating comment section. Teka lang, tumatawag misis ko. Saglit lang. Kat, naka-live ako. Mamaya. Naka-live ako. Punta na po tayo rito sa iba pang balita. Ayan. Kaya talaga kayo, basta kakampi nyo kahit na anong gawin eh. Wala kayong wala kayong palag-palag. Oy, congratulations dito sa grupo ng kayo lang po ang talagang merong kayo lang po ang tumalima na nagsampa ng kaso dito kay Ralph Recto. Yan, tuluyan nyo yan. Ang linaw po ng sinabi ng Supreme Court, lumabag sa batas, may paglabag sa batas yung paglilipat ng 60 billion. Eh sino ba yung lumalabag sa batas? 'Di ba tao? Kaya dapat sampahan ng kaso yung mga tao na yan. Hindi naman po tayo takot. Kita nyo naman, sinigawan ko yung asawa. Teka lang, parang importante to. Oh, pasensya na kayo. Akala ko akala ko emergency. Yung pala Christmas party. Christmas party ng pamilya bukas. Nasa na tayo mga kapatid? Dito na tayo sa topic natin ngayon. Yung kanina topic lang natin kanina yan eh. Okay. Una, nagkasagutan po itong eto muna tayo, yung walang kwentang paring adik. Hindi ako aatras hanggat hindi nagbibitiw si BP Sara Duterte. Nasa likod ko ang Panginoon. Ano po koneksyon ng nasa likod nyo Panginoon? Yung pala, malakas pala kayo sa Panginoon eh. Bakit hindi nyo na lang ipanalangin na matigok na si BP Sara para matapos na yung paghihirap ng dibdib nyo? 'Di ba? Kasi palakasan tayo kasi kami nananalangin din kami na may ma-overdose eh. O ikaw, manalangin ka rin na may mangyari kay BP Sara. Alam niyo, father, addict na father, alam namin na hindi ka abogado. Alam namin si Shelo Magno hindi rin abogado. Pero alam namin na kayo ay intelihenteng mga tao.
no? Kayong dalawa ni Cielo Magno. Alam ninyo na niloloko nyo lang yung mga tao na kunwari may isang truck kayong dinalang papel, nagsampa kayo ng patong-patong na kokongban. Yan lang naman talaga dala nyo patong-patong na kokongban. Wala talaga kayong ebidensya kay BP Sara. Laban kay BP Sara. Adik na pare. No? Oh. Alam mo, Father, mawalang galang na sa abito mo. Intelihente kayong tao. Pero niloloko ninyo yung mga mamamayang Pilipino. Kunwari, meron kayong ebidensya, pero tignan mo, bakit pinagre-resign nyo lang? Di ba? Bakit hindi nyo direkta ng sampahan ng impeachment? Bakit pinadaan nyo pa sa ombudsman? Alam nyo naman na hindi pwedeng sampahan ng kasong kriminal si BP Sara ngayon. Bakit po ninyo pinadaan sa ombudsman? Ako na po magpapaliwanag, Father, para walang lokohan. Kasi ang pagkakaalam po ng tao, Father, kaya kayo nagsampa ng kaso dahil may ebidensya kayo. Kaya kayo nagsampa ng kaso dahil gusto nyong maparusahan si BP Sara. Pero dahil matalino po kayo, alam po ninyo na impeachable si BP Sara. Alam po ninyo na yung paglapit ninyo sa ombudsman, wala pong jurisdiction, wala pong kapanyarihan ng ombudsman na magsampa ng kasong kriminal kay BP Sara. Unless na siya po ay natanggal na sa pagiging Vice President. So ang pinakauna po ninyong recourse para po makasuhan talaga si BP Sara, sampahan ninyo ng impeachment. Dahil niloloko nyo yung tao, kunwari meron kayong mabigat na ebidensya, kaya nagdala kayo ng isang truck na papel, kung tototohanin din po ng ombudsman yung trabaho nila, alam nyo po, tatagal po yung kaso nyo kasi ang dami yung papel na binigay. Alam nyo po yan. Na wala pong kahinat na yan, hindi po pwedeng makasuhan si BP Sara ng kriminal ngayon dahil impeachable po siya. Ibig sabihin po, kung ang kaparusahan ay pagtatanggal, isa sa kaparusahan ay pagtatanggal sa pwesto, hindi po pwedeng mangyari yun. Hindi po pwede na sampahan nyo siya ng direkta sa korte. Nang isa ka sa kaparusahan ay matanggal siya sa pwesto. Bakit pa siya ginawang impeachable? Kung pwede naman palang simpleng magsampa lang ng kaso. Bakit nyo po pinadala sa ombudsman? Ang gusto po ninyo, yung ombudsman na maghanap ng ebidensya, pwede kasing mag-imbestiga. Pero para saan po yung investigasyon kung bawal namang makasuhan? Malisyoso kasi kayo. Dahil wala kayong makitang ebidensya para sampahan ng kasong impeachment si BP Sara, pinadaan nyo kunwari sa ombudsman para may katwiran yung ombudsman. Tignan nyo si Jesus Palces kinikilig dahil mapipilitan daw mag-imbestiga yung ombudsman dahil dalawa na nagsasampa ng kaso laban kay BP Sara. So, niloloko ninyo yung tao sa pagsasampa ninyo ng kaso. Dahil alam ninyo na hindi po pwedeng sampahan ng kaso si BP Sara. Pinupuwersa nyo yung ombudsman na napakaraming trabaho. Napakaraming iniimbestigahan na magnanakaw. Pinipilit ninyong unahin na imbestigahan si BP Sara para mayroon kayong maikakaso sa kanya sa impeachment. Yan po yun . Okay. Ang dami naman nagme-message sa akin. Kanina wala nagme-message sa akin kung kailan ako naka-live. 3 ang nagme-message.
Kanina nakatunga ka. Punta na po tayo rito sa ito isang kalokohan pa rin. Ah, Palace First Family. Bakit daw hindi tayo nagla-lifestyle check? 'Di ba? Nasaan daw yung mga DDS? Bakit daw hindi nila lifestyle check? Sinabi na raw ni BBM na pwede naman silang i-lifestyle check. Matagal na po naming nila lifestyle check. Alam mo ba ibig sabihin ng lifestyle check? Ang lifestyle check, yung pamumuhay ng karangyaan sa kabila po ng kahirapan ng taong bayan, namumuhay kayo ng karangyaan. Hindi po ba natin lifestyle check yung mga Marcoses? Di ba matagal na natin sinasabi na ang hirap-hirap na ng buhay ng Pilipino, pa-concert pa kayo ng pa-concert sa Malacanang? Ang hirap-hirap na ng buhay ng Pilipino pero ang bilis ninyong manood ng mga F1 racing. Ang hirap-hirap na ng buhay ng Pilipino pero kayo pag merong okasyon sa Malacanang, pag may birthday yan o kung ano pa man, bukod sa pa-concert, no? Nag-iimbita pa kayo ng mamahaling mga concert artist tulad ng gurang-gurang. Hindi pa ba lifestyle check yan na pag sinabi namin na sa kabila na kagutuman ng mamamayan ay nagpapa-order kayo ng mga king crab? Na pag umalis ang Pangulo, sila lang po ang tanging head of state na pag umalis ay punong-puno ng yung hagdanan ay punong-puno ng mga mamahaling bulaklak. Na sila po biyahe ng biyahe papunta sa ibang bansa. Hindi pa ba lifestyle check yan? Ano pa ba lifestyle check ang gusto ninyo? Ang problema, kahit na anong lifestyle check dyan sa mga yan, mga manhid yan. Kahit sabihin mo na napakarangya ng pamumuhay ninyo, wala silang pakialam. Punta na po tayo rito. Eto po, pumalag po itong si Terry Redon. Ganito po yung kwento na yan, no? 'Di ba sinasabi po ni Libiste, si Congressman na Leandro Libiste, yung anak po ni Senator Legarda. Sabi po ni Libiste, meron po siyang hawak na galing kay Cabral na mga insertion. 'Di ba? So dahil magandang lalaki to si Libiste, medyo nasaktan naman po yung itsura ni Coque Redon. Maepal eh. Maepal po si Coque Redon eh. Naalala nyo pati yung kay kapatid ni Pokwang, pinatulan niya. Lahat yata, maraming pinapatulan na issue si Coque Redon. So hindi niya mapapalampas. Itong meron pa isa, pinatulan niya rin yung kay Richard Gomez, di ba? Lahat. Araw-araw may laman ng balita to si Coque Redon eh. So hindi niya mapapalampas to si Libiste dahil gusto niya siya lang ang sikat eh. Okay. Sabi ni Libiste, sabi ni Coque Redon kay Libiste, bakit ngayon ka lang? Ngayong patay na si Cabral. Bakit hindi mo pa ilantad? Bakit hinihintay mo pa? Bakit hinihintay mo pa si nasabihan ka ni DPWH Secretary Vince Dizon para ilabas yung mga listahan mo ng mga mayroong insertion. Maganda naman yung tanong niya, 'di ba? Bakit ngayon mo lang nilabas o bakit ngayon ka lang nagbubutak-tak kung kailan wala na si Cabral? At pwede mo namang ilabas yan sa iyong Facebook page. Pero bakit naghihintay ka pa ng go signal ni Vince Dizon? Kasi nga ayaw niya makasakit. Ayaw niya makasakit ng mga pangit. Bakit ka ba galit na galit kay Libiste?
Sabagay, maunawaan mo naman si Redon eh. Inseguridad po yan ganyan. Inseguridad na medyo hindi kagwapuhan. Pag nakakakita sila ng gwapong katulad ni Richard Gomez. Hindi ka pinatulan ni Richard Gomez? Ito po, pinatulan siya ni Libiste. Dahil po gustong ipalantad sabi ni Libiste, dahil gusto ni Redon, nagre-request si Redon na ilantad ko yung siya na lang po ilalantad ko. Yung saro, yung party list ni Redon, yung saro Bicol party list ay mayroong insertion sa 150 million. Di napahiya ka ngayon. Aba, hindi pa rin tumigil. Si Redon, ang bilis po ng sagutan. Hindi ko pa po natatapik to. Ang dami ng palitan ng sagot eh. Ang sabi naman po ni Koke Redon, dito kay Libiste, wag mo kong maliitin ang pagmumukha ko. Wag mo maliitin yung pagmumukha ko. Wag mo laitin yung pagmumukha ko. Sabihan ko lang na naka-live ako. Okay. Sabi po ni Redon, paano kung magkakaroon ng insertion? Hindi pa naman ako congressman, kababalik ko lang ngayon 2025. 2024 yung insertion para sa 2025. Ayun. So akala niya, napahiya niya na itong si Libiste. Matalino yan si Libiste. Hindi po yan. Sabi po naman po ni Libiste, hindi ibig sabihin, maliwanag ang sinabi ko na ito ang insertion ng Bicol Saro Party List na naging bahagi ng 19th Congress. Yung partido mo, kasi ikaw ay party list ka. No? Party list ka, yung party list mo yung sinasabihan. Dapat itinanong mo sa mga kasama mo kung meron ba. Tuloy natin. Nagsumiti na insertion para sa 2025 budget. Aminin natin na bawat kongresista may sinusumiting panukala sa budget sa DPWH. Pumapalag ka eh. Partido mo palang sinabi, hindi naman ikaw. So abangan po natin yung susunod na kabanata dyan sa sagutan ng isang magandang lalaking Libiste at isang artistahing si Terry Redon. Bakit artista naman si Koke? Artistahing Terry Redon. Kada oras po yata nagpapalitan sila ng sagutan eh. Kaya abangan lang natin maya-maya lang. Meanwhile, sikat na naman po tayo. Ito po ang headline ng CNN World. Isa po sa mga balita ng CNN World. The disaster-prone Philippines invested billions in flood control. Then officials looted the fund. Ayan po. Sa Tagalog po, ang Pilipinas po ay nag-invest, no? Para sa baha, laban sa baha. Pero ninakaw ng mga opisyal ng gobyerno. Nakakahiya. Ninakaw. Sagutin ko na nga to si BMR. Okay.
Punta na po tayo rito. Ito ang ganda po ng sinabi ni Panelo, no? Tungkol po rito sa pagkamatay po ni Cabral. Yung usapin po na ito ba ay sinadya o ano, hindi po yan yung concern ni Panelo. Ang concern po ni Panelo, yung protection. They should have realized that this woman has to be alive at all costs. She should have been under police protective custody so that suicide would be out of question, as well as to prevent it if you want to put her away. Marami pong lumalabas ngayon na maraming nalalaman, no? Kung yan man ay pinatahimik, kung sakaling yan man po ay pinatahimik si Cabral o kusang tumahimik, ibig sabihin nagpatiwakal na lang, meron pa nun, may tungkulin daw po yung gobyerno natin na dapat sinecure sila. Kasi marami po ngayon na nakagala-gala lang eh. Hindi sila kinulong dahil hindi sila nakontempt. Halimbawa po si Bernardo, si Yusek Bernardo. Marami ring alam yun. Nasaan na si Yusek Bernardo ngayon? Witness protection po ba siya? May nagpoprotekta na ba kay Bernardo? Halimbawa po, dahil hindi pa po inimbestigan si Pangandaman tsaka si Bersamin, nasa na sila ngayon? Under protective custody ba sila? O sila ba'y pinoprotektahan ng mga kapulisan? Bakit po yung mga nagsusoli lang po ng pera yung parang pinoproteksyonan nyo? At parami po ng parami. No, alam nyo po mga tuso yan eh, 'di ba? Yung mga miyembro niyan ng mga nagkumita po rito sa flood control, yung mga kasapi po ng sindikato na yan, tinitignan po nila kung paano sila makakalusot. Di po ba? Okay. So far, dalawa po yung paraan para pwede kang makalusot, di ba? Magtapat ka ng mga nalalaman mo or magsoli ka ng pera. At sa kasalukuyan po, tinignan nila yung mga nagtapat na mga nalalaman is either nakakulong, yung mga diskaya nagtapat ng mga nalalaman, or hindi natin alam kung nasan na, katulad ni Gutesa. Kung si Gutesa ba ay kinidnap. Wala nang opisyal na pahayag kay Gutesa eh. Nasaan na si Gutesa ngayon? Siya ba'y nakakulong na? Hawak ba ng mga bakit pinatahimik? At saka si Saldico na tinutugis. Yan po yung mga nagbigay po ng mga kaalaman nila. Diskaya, nakakulong, pareho mag-asawa. Yung si Gutesa, hindi natin alam kung nasaan. Ito naman si Saldico, nagtatago. Pag nagsabi ka ng totoo, pag ikaw po ay sinabi mo yung mga nalalaman mo, yan yung kahinatnan mo. Sa isang banda naman, kahit alam na natin na lahat na may mga kasalanan tong mga to, pero dahil nagsoli ng pera, pagkakaalam ko, wala pa silang warrant of arrest. Si Alcantara, si Bryce Hernandez, meron pa yatang bago ngayon na nagsosoli rin. Hernandez. Sino ba yung Hernandez? Yan ba yung may mga ano? Sa nakikita nila, mas maganda magsoli na lang ng pera. Kaya hindi rin po eh. Ngayon, kung meron na pong state witness, bakit hindi pa rin po matukoy ang mastermind? Alam po ninyo, ang pagkakaalam po natin kaya tayo nagkakaroon ng state witness para po matukoy yung mga mastermind. Meron ng state witness ayon sa DOJ, si Alcantara. Ibig bang sabihin, natukoy na natin yung mastermind? Ang alam ko po, kaya ka nag-state witness para yung matapos na yung kaso, para malutas na yung kaso. Ang kalutasan po ng kaso, yung pong makakapagturo ng mastermind, yung po ang karapat-dapat na kunin na state witness. Meron na state witness.
Naituro ba na state witness yung pinaka-mastermind? O dahil nagsoli ng pinakamalaking pera? O yung Sally, di ba yan yung ano? Kung hindi ako nagkakamali, yan yung nakipagsabwatan sa mga taga Bulacan, di ba? Yan yung may ghost project. O malamang hindi rin maging ano yan. Pag nagsoli na, malamang hindi na makulong yan. Kaya para saan po kung bakit tayo may mga state witness? Ang alam ko pong state witness kaya pinangangalagaan yan dahil yan ang susi para mahuli yung mastermind. Pero kung nag-state witness ka pero wala ka mahuling mastermind o hindi mo matutukoy, hindi po dapat ka o karapat dapat na state witness yan. Pero dahil nga nagsoli, yun po pala importante. Restitution sa kanila importante. Kaya ang hiling po ni Panelo, protektahan pa yung iba. Katulad ni Gutesa, dapat pinoprotektahan nyo yan. Yung mga hindi pa po nagsasalita, pero natanggal sa pwesto. Marami ding alam tsak yan. Sila Pagdangaman, si Bersamin. Nakakapanghinayang dahil ang daming binulgar din, ang dami ding dinamay ni Cabral eh. Pero walang pumansin kay Cabral. Sinadya po ba natin na wag siyang pansinin? At kakaba-kaba po siya na naging daan kung siya man ay pinatahimik o kusang tumahimik? Na kusang nanahimik na habang buhay? Okay. Isa na lang. Tapos na ba tayo kay Redon? Natapos na natin. No? Ito po, isa na lang po bago tayo tumungo sa ating mga tanungan portion. Ang dami ko na nakikitang ganito na pakalat-kalat to. Si Trillanes. Sabi ni Trillanes, dapat niyang ma-realize, si Diskaya to sinasabihan niya, dapat niyang ma-realize na ang tanging paraan lang para makalaya siya ay kung sasabihin niya ang totoong backer niya noong Duterte administration, kaya siya nakakuha ng 200 billion worth of projects. Ibig sabihin, ang tutukuyin lang ng Diskaya yung backer niya nung Duterte administration, hindi yung backer niya ngayong Marcos. Hindi ba involved ngayon yung mga Diskaya sa mga ano? Wala bang kontrata ngayon yung mga Diskaya? Diyan pala sa statement po siya, ano na no? Sablay-sablay na Bakit ang tutukuyin niya lang yung sa Duterte administration? Hindi ba siya kasama sa sinabi ni BBM na 15 pinakamalalaking kontraktor sa buong Pilipinas? Nakakatawa talaga to si Trillanes eh. Ayaw na nga natin patulan dahil, at ikalawa kong tanong, paano mo may siguro, ano ba talaga ang papel mo sa gobyerno? Bakit nangangako ka ng kalayaan sa mga Diskaya? 'Di ba? Kung yung Blue Ribbon Committee chairman nga hindi nagarantihan yung yung paglaya o yung pagiging state witness ng mga Diskaya Si Marcoleta hindi na garantiyan. In fact, tinanggal siya Nung naghanap si Rodante Marcoleta ng state witness, tinanggal po siya sa Blue Ribbon Committee. Yun ang tanong ko sa iyo, ano ba talaga yung opisyal na ikaw ba Trillanes yung naghanap ng mga state witness? Opisyal ka bang trabahador ng gobyerno ngayon? Kasi nakakalito na Lahat ng sinasabi mo, kino-cover ng media. Wala ka naman titulo. Lagi lang nilang sinasabi, dating Senador Trillanes.
Pero bakit ka nangangako na makakalaya yung mga diskaya kung ididiin nila yung mga backer nila nung panahon ni Tatay Digong? Bakit yung mga backer nila ngayon hindi pwedeng idiin? O diyan sila nakulong dahil diniin nila yung mga backer nila ngayon. Yun yung problema natin eh. Ang dami nagsasalita na wala namang, lagi rin salita ng salita si Conti. Kung ano naman yung mga sinasabi nila, nagaganap naman. Ano ba talaga mga papel ng mga to ni Conti tsaka ni Trillanes? Bakit ganun sila kakapangyarihan? Wala silang opisyal ng mga tawag. Pero mayat maya sila may ina-announce at yun ang ina-announce nila nagkakatotoo. Bakit po ganun, Mr. President? Galawang sindikato yan, di ba? Walang opisyal na tungkulin pero nagsasalita at nagaganap yung sinasabi. Hindi lang po malakas, talaga nagkakatotoo eh. Bakit ganun? May mga unofficial tayo. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape.